Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala, ito po, Jinggoy Estrada po, nakitaan po ng selfie. Kasama po si Henry Alcantara. Ito po, nagpaliwanag naman din po kagad si Jinggoy dito na ika niya, sabi niya parang pinalalabas siya rito, hindi niya kilala yung mga yan. At pangalawa, ang sinasabi niya rin dito, na ito mas maganda panoorin niya natin. Mas maganda ito panoorin natin, no? Nung sinabi niyang safe ka, alam ko naman biro niya, pero in the eyes of the public, parang it was uncalled for. That's why I resented this statement. But sa house kayo, paulit-ulit sinasabi ni Bryce na Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta sa akin. kinuha lang daw ata ni Bryce yung sinabi ni Senator Marcoleta sa pagbiro niya agahapon. Kasi alam naman natin, nagbiro si Marcoleta na sinabi niya, safe ka na. Tinanong kasi ni Jinggoy, di ba, na senador ba, meron ba? Kasi dami sangkot na congressman saka DE senador, meron ba? Sabi, safe ka. Safe ka na. Wala. Ngayon, gustong palitawin dito ni Senator Jinggoy, maaaring ginaya lang o kaporma lang, kahawig lang nung sinabi ni Senator Marcoleta sa biro ni Jinggoy. No? Sir, kanina napanood niyo yung A little bit. Anong unang niyo, sir? Parang napamura kayo or what? Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling itong tao to. Because first of all, hindi ko siya kilala. And I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dininay niya yung kay Senator Joel, dininay din niya yung sa akin. So, kinukonektan makakalala daw kayo ng Maynila pa? Sino? No. Hindi ko siya kilala. Sa Manila? Siguro I met him once, twice, but never an acquaintance. May picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir? Do you remember that, sir, when that was taken? I do not know. I cannot recall that event, pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Hindi ko naman pwede tanggihan. Totoo yun. Pag ikaw mataas sa tao at senador ka, hindi mo maiwasan na marami mag-picture sa'yo. At yung magpapapicture sa'yo, maaring balang araw ay makabangga mo. Diba? O kasabwat sa malaking kaso at na malapit na uugnay sa'yo, iniuugnay ka ngayon. Lalo na pag politika, marami kang kalaban, marami na inggit sa'yo, pwedeng gawin yon. Pero sa sitwasyon ito ni Senator Jinggoy, inaalam pa ho ng investigasyon kung talagang ho ba talaga, kasi hindi ka naman sa picture babase. No, maaring hindi naman siya edited, pero maaring ang nagpa-picture lang kung kailan, babase ka dito doon sa ebidensya. Kaso yata, yung isang senador na si Senator Joel, may conversation yatang inilabas. Yun, hindi natin alam kung paano niya sasabihin lulusutan yon, kung talagang siya ba yun. Kasi malalaman sa Telcom tatawag ang senador, magre-request, kung may conversation sila, ilalabas yun pag senador ang nag-request. Oo. Kung drug lord yan, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord, hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Sir, sasampahan niyo ba ng kaso? Yes, sasampahan ko ng kaso yan. Anong kaso? So I will have to talk to my lawyers. Will you confront him sa next hearing? If he's here, he's seeking refuge in the house already. Doesn't want to come back here. I do not know. I do not know. Well, if he's going to be invited or Sophie not here, then I will confront him. Pero sir, totoo yun, sir, na meron kayo talagang file na bondo sa As I mentioned earlier, lahat yan, line item yan, anybody can choose
those line items at pinta ko sa mga senador. No. So, na-check niyo na, sir, yung nawala kayo? Yes, I think so. I told my staff to check on it. Pero saan siya papunta? I really do not know kung anong intention nitong si Bryce Hernandez. Ang feeling ko lang talagang wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Eh nakita mo naman. Parang lumalabas kasi, buti na lang itong si Bryce, parang lumalabas kasi dito, sinight in contempt netong dalawang ito sa Senator Marcoleta, parang gano'n nangyari. No? Pero hindi naman siguro yon. Pero, wag lang magkakamali itong si Bryce, ituro niya si Marcoleta, nagbigay. Sabihin ko sa'yo, baka mapuno yung Congress na yan. wag kayo basta-basta mambibintang. Di ba? O, eto, si Jinggoy, didemanda kayo. Pero subukan niyo si Marcoleta. Sinungaling ng tao ngayon. I asked him kung siya yung Marvin D. Guzman, alias doon sa, ginagamit niya alias doon sa paglalaro sa casino. O didinay niya, mukha niya yun nandun. Ang laki-laki magpatalo sa casino niya. Ilang daang milyon kung magpatalo sa casino niya. Tama yon. Hindi siya consistent sa kanyang sagot. Meron nang nilabas yung casino na pruweba para siya ay talagang susugal at nagpapatalo siya ng ganitong kalaki, dininay niya pa yon. So, ibig sabihin, kung sa maliit na bagay nagdi-deny ka, paano namin paniniwalaan ngayon na sinasabi mo sangkot si Senator Jinggoy? Kasi dalawa lang yan eh. Maaring sangkot talaga si Senator Jinggoy or may nagsabi sa'yo, pakantahin ka, pinilit ka na ituro ang mga Duterte Black. Hindi, totoo. Tama, mali. Diba? Kasi yan, nakita nila ang Duterte Black, gusto nila, alam mo naman itong mga ito, pagdapa ka na, dadapain ka lalo eh. Tulad ng ginawa lang kay Tatay Digong, talo na nga yung tao eh. Inamin na nga ni Tatay Digong na nagkasala siya eh. Nakulong na nga siya eh. Gusto pang apakan. Di ba yung komedyante? Oh, saka dami sila, gusto pa nila apakan. Deserve daw, deserve. Oh, di parang bilog din naman ang mundo eh. Darating din sa kanila, yung ganti sa kanila. Hindi niya kinukuha yung pera. Oh. Kaya ako naniniwala ako, kahit siguro may ghost project itong Sims Construction, naniniwala ako na totoo lahat ng sinasabi nito eh. Na nagbibigay siya ng limpak-limpak na salapi doon sa DPWH kay Bryce Hernandez. Oh. Naniniwala siya. Pero doon sa kanya sinabi na sinangkot si Jinggoy, di siya niniwala. Eh, kayo na po humusga. O, ito po yung sinasabi kong picture. In the face of our friends. So, sa kanilang pagdinig po, litrato, limpak-limpak na salapi, selfie at groupie kasama si Jinggoy Estrada. Disappearing message kay Senator Joel Villanueva. Ang ibinunyag ni former Bulacan First Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infracom nitong Martes, September 9, na maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Pinabulaan ni former Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang mga nakita sa larawan. Meron pong kasunod na picture yan So, na makikita niyo po na puro pera lang ang laman. So maybe you can identify the people in the picture first so that we can have more context. dito sa picture to wala si Jinggoy. Wala naman si Jinggoy dyan. Who are the personalities involved and are these personalities named by anyone in the course of the inquiry already? Sino po yung mga nasa litrato? There are previous employees of Bulacan First Engineering District, Your Honor. Sino-sino po itong mga ito? Mga pangalan, kailangan po magbigyan ng pangalan. Naku, napasama pa. Kung sakaling humangal lang siya, no? Halimbawa, katrabaho mo si Bryce, humanga ka lang kasi maraming pera. Di ba? Kahit sino naman eh. Yung coaching nga lang eh, di ba? Pag may coaching maganda, papapicture ka eh. Eto pa kaya gabundok na pera, hindi ka papapicture. Ang masama nito, nagpa-picture ka lang, maganda na buhay mo ngayon, at umasenso ka na, nang dahil sa sikap at tiyaga mo, pagbibintangan ka ngayon magnanakaw. Nakakita ka sa picture, oh, buong mundo makakakita sa'yo, paano na lang kung kapitbahay mo siya, di ba? Paano na itong, naku naman, di ba?
Kawawa ka, Kap, kung ikaw nakasama sa picture na to, at kapitbahay mo lang yung marami, yari ka, kukuyugin ka. Isa ka sa mga nagdanakaw ng tax namin. Ating Assistant District Engineer po Rafaelito Marcelo, dati pong Maintenance Chief Ernesto Daos, Planning Chief Ernesto Galang, Administrative Officer Evelyn De Jesus, Chief Ruben Santos ng Materials and Testing, at yung accountant po namin na si Chief Jun Mendoza, at saka si Engineer Henry Alcantara po, ang aming boss. Oh, At saka po si Yusek Robert Bernardo po. Talagang boss na boss. Yeah? Talagang boss na boss. Oh. Talagang tawag nila, Boss Alcantara eh. Paano ba naman? Pero, ito, pakita nyo. Fan lang siya. Magkasama po si Senator Jinggoy at si Alcantara. Si Boss Alcantara. Di ba? Ito po, yung picture na to, hindi pinakita dito kung nagpa-picture sila sa pera o hindi. State for the record who the personalities in the picture are. Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Naku po, ang sama ng sinabi. Akala na po ay ligtas na siya. Ano sinabi nun? Sino seta nun? Ulit niya. Yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state for the record who the personalities in the picture are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Biruin mo, makapagseta siya, akala niya siguro ligtas na siya. Ang grabe, at biglang tumapang to eh. No, wala kayo napansin? Yung imbestiga kay Senator Marcoleta para mga basang sisiw, nanginginig-inig pa. Ngayon, biglang tumapang eh. Bakit kaya? Baka naman may bumulong dyan. Di ba? Ligtas ka na, ako na bahala sa'yo. Ganito na lang sabihin mo. Kasi ang dami ko nababasa comment, katulad yung isa, yung representative, na inaasar ni Pangulo malaking ngipin. Unti-unti niya. Sabi ba naman niya, yung daw flood control 2016 pa, bakit iniimbestigahan daw? Etong kasalukuyan. Bakit di imbestigahan 2016? Gusto niyang palitawin, pati yung kay Marcoleta, kay Pangulo Duterte, maipasama. Biruin mo yan, hihilutin na naman nila, mamagikin na naman nila, doon sa Pangulong Duterte na naman. Babagsak na naman nila. Ang problema ngayon, sabi ni Pangulong Marcos, na natapos na. Nakakaintindi ba kayo ng past tense? Natapos na ang alin? 5,500 flood control. Natapos na. Ibig sabihin, nangyari na. So, alin ang iimbestigahan? Yung natapos na. Tanong, may natapos ba? Na-overwhelm daw. Tanong, na-overwhelm ba? Hindi. Nalaman natin itong nakaraan lang, may ghost project marami. So, yun dun tayo sa scope iimbestigahan. Pero kung iimbestigahan mo yung kay Pangulong Duterte sa panahon ni Duterte, nasa sayo na yan. Pero, hindi mo maalis sa isip ng taong bayan na papatungo na naman kay Pangulong Duterte. Kailan ba nagsimula ang Diskaya? 23 years na daw sila nagsimula eh. Di ba? Ibig sabihin, sakop si Noynoy, sakop si Gloria. Bakit di nyo imbestigahan yon? Kasi Noynoy. Di ba? Makinoynoy kayo. Dapat kasama yon. Hindi sa akin lang akong kasama dapat lahat. Hindi yung magsasabi ka na lang gusto mong date dahil doon sa date na yon, may gusto kang isamang tao. Mali yun. Nakuha niyo ako? Ngayon, eto. Pakinggan natin, tuloy natin. Sorry, you have to have proper decorum, please. We have to state for the record the name of the person and the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa unang Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po at saka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. Ayan So again, these are pictures with known personalities during the birthday.
of Senator Jingo Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times. Ito, may papapansin ako sa inyo. Bakit yung investigasyon niya yon umiikot lang kay Alcantara, pati kay Bryce? Bakit? Ang tanong. Bakit? May senador kasi big fish kayong iano? Tanong, paano naman yung iba? Hindi nyo iniimbestigahan. Yung wawaw, yung iba pang kontraktor, pati nyo tinatanong, bakit ito lang? Tanong ko lang naman. Diba? Tapos si Diskaya, yung inimbitite na ni Senator Marcoleta, yung blue ribbon pa, hindi ginisa. Umamin, napaamin, inamin si Bonjing. Yung lumipat dyan si Diskaya sa inyo, nag-iba na, kumambyo na. Yung kumanta siya dun kay Senator Marcoleta, yung kumanta sa inyo, sintonado na. Tila yata nananawagan siya kay Romualdez na yun daw sinasabi ng mga politiko, si Romualdez ang binabanggit. So, hindi siya sigurado. So, nag-iba tono. Bakit ganon? Iniimbis nga yun itong dalawang to, si Bryce at si Alcantara, pagdating kay Diskaya, nag-iba ba tono? Tama? Para ba lumalabas, wala may kasalanan. Nag-iimbento lang ang Diskaya. At ngayon, ang dinidikdik, etong mga to si Jinggoy. Bakit didikdikin yung mga nabanggit na pangalan din? Bakit? Porket ba binanggit yung pangalan dito, Jinggoy, yun na yun? Bakit? Parehas din naman sila binanggit o binanggit din naman yung congressman. Bakit di imbitahan dyan? Kasi pag binanggit pangalan mo dyan, hindi ka pa naman suspect Hindi ka pa naman suspect. Magdidemanda ka, pwede. Pero kung nagalit ka, nagdepensa ka, baka pagkamalan po kayong guilty. Diba? Relax lang kayo. Kung ikaw binanggit na pangalan, pwede ka magtungo dyan, magharap kayo, magdebate kayo, saan mo nakuha pangalan ko? Bakit po ako tinuturo? Kasi yun ang pagkakaalam ko. Kapag ang isang tao hindi guilty, kakausapin niya muna yung tao na yan, lalo malaking usapin yan, bago siya magdemanda. Aalamin niya, bawa ko, sinisim mo ko, hindi naman kita kilala. Sinangkot mo ko, haharap ako sa'yo, patutunayan ko sa'yo. Pero maliban na lang, kung talagang kilala na kita, pero pilit kong pinaniniwala ko ang sarili ko na hindi kita kilala. Yung kasi ang masaklap Kapag dumating na sa punto na maski sarili mo, pinaniniwala mo na dun sa bagay na ayaw mo, pati sarili mo naloloko mo na. Oo, totoo yun. Anong ibig kong sabihin dito sa sitwasyong ito nila? Di ba? Kaya, hindi porket binanggit yung pangalan mo dito, yung mga nakarinig na congressman, yun na yun. Ang gagawin lang, magpaliwanag kayo, nakakahalata tayo si Bryce lang sa si Alcantara umiikot Tapos sa susunod na pagdinig sa Blue Ribbon na ni Ping Lacson, kakaiba Ping Lacson na kagad no? Opo, siya na po. Wala nang bawian yun. Pababawi ba yun? Yan. Sa September 16, tignan natin kung ipapatawag nila si Bonjing saka si Saldi. Kung hindi nila pinatawag, ngayon namin ibabato na sasabihin din namin kay Itbulaga, Sir, bias yata kayo. Bakit? Nung si Senator Rodante Marcoleta nakaupo sa Blue Ribbon, anong sinabi nyo? Anong sinabi ng isang kasama mo si Pagong? Anong sinabi? Si Kiko ba yun? Hindi pala si Kiko. Isa pa. Ano sinabi? Hindi daw iniimbestigahan yung mga Duterte. Sino ba nagsabi nun? May nagsabi nun, di ba sa senador? Hindi daw iniimbestigahan yung mga Duterte. O ngayon, kaya imbestiga talaga si Bonjing. Pag hindi nyo tinawag sa 16 at doon nabanggit siya, na magpaliwanag siya, ipatawag sa Senado, doon sa Blue Ribbon Committee na pamumunuan ng bago na si Senator Ping Lacson, kami naman na magsasabi kay Itbulaga na parang bias ka. Ihintayin namin yan, sir. Abangan natin kung ipatawag si Saldi at si Bonjing. Ready. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please.
Super close talaga. Ayun, daming pera. Oh. Kita nyo. Inay. Magkano yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 million pala. Oh. Sarap niyan, mga kaibigan. Makahawa ka ng ganyan. Kaso hindi mo pera. Hindi mo pinaghirapan. Sama niyan. So, Hindi ko kayang gastusin yan. Oo. Kahit ilibre mo ako, hindi ako kakain. Hindi ko pinaghirapan. Nako. So what is the context of this picture for the benefit of people that are looking? Can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? Kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Siyempre. Kumuha ka ng bundle dyan, di halata, no? Isang bundle. Pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for Ngayon daw nakakita ng ganyang kalaking pera. Tapos papatalo kay sa kiss. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganyang kalaking pera. 16 million isa. 16 million kabila. Tansya ko mga 50 million yan. Ngayon lang ka nakakita ng ganyan pero may Lamborghini yata to. May relo mamahalin. Nagpapatalo sa sugal. Milyon yata. Daang milyon yata. Inaayos po ni boss yan, Mr. or Sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Kanino Pwede itanggi ni Henry yan. Hindi ako yan. binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang pera niya? Sorry. Sige, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. Yung mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So, Can he name them kung sino pagbibigyan ng mga perang yan? I'm sorry, Your Honor. sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni Boss na sa mga... Alright, next picture please. Chair. Pwede lang po ma-clarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan? Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw. Kaya pala lumubog ang Bulacan. Langya kayo. Saan galing yung pera na yan? Tatanggi nyo pa ba? Ganito lang. Itong perang ito, sa tingin mo, negosyo to? Boss tawag kay Alcantara eh. Wala naman negosyo. Ang alam ko tiyatawag na boss, pag may negosyo malaki. Okay? Kung may negosyo man lang kahit paano, boss na yon. Eh ito, boss, walang negosyo yata ito. Anong negosyo nito? DPWH? Daw po, may limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No? At kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Chair, meron namang mga paraan para ma-determine yung precise date. Diba? I think we will get the metadata of Yes, this importante for po yun. submission. At to clarify, pasensya na po, to clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Ikaw naman, sir, oh. Please Sa mga respond. regular na transaksyon Tatanong mo ba yan kung normal sa gobyerno yan? Parang ikaw naman, sir. ng gobyerno. Nanakawan na nga tayo ng trilyon eh. Tatanong mo ba yan? Please respond, Mr. Anong Hernan. klaseng tanong yan? Engineer na. Kahit ano po pwede. Nagnakaw na nga eh. E di kahit anong pwedeng gawin niya, kahit na pumatay na yan, pwede na yan eh. Ito lang. Andes, please. Nagawa niya na magnakaw ng ganyan kalaking pera eh. Halimbawa lang, kung ninakaw niya yan ha. All right. Just answer, please. Then we will proceed. Sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture, please. Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair, Okay, Congressman Pakita nga Sutay. isang picture. kay Engineer Bryce, yung on the lower right portion ng picture. Can we go back to the Pakibalik picture? daw po. Yan, may papel, yung bond paper. Opo.
Yung bond papers na may nakasulat, yan. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Bakit, alam mo, etong mga to, ba't nag-iimbestiga kayo ng ganyan? Tatanungin mo, tapos ikaw sasagot? Eh di ba ari sumang-ayon sa'yo yung tao? Naku po! Parang ganito. Ano yung nasa bote na yan? Tubig ba laman yan? Yes or honor? Nagtatanong ka, hintayin mo yung sagot. Yun ang investigasyon. Ano yung nasa bote na yan? Hindi sabihin mo, ano yung nasa bote na yan? Tubig ba yan? Eh, maaari sumagot yun, opo, tubig yan. Eh, di supot ka na. Ano yung papel na yan? Project ba yan? Opo, Your Honor. Hindi tapos na. Next question na. Wala lamang. Ako, tatanungin ko, ano yung papel na yan? Ano yan? Oh, tanungin mo. Sasagot yan. Malay mo, hindi yan sa project. Eh, wala na. Sinabi mo na eh. Mr. Chair, mayroon akong tanong kanina. Alright. Sinabi niya, Next picture, please. sinabi niya na mayroong nakatoka na tatanggap niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Your Honor, hindi ko po alam kung sino. Basta kami po, inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Pero lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Ang laki ng katawan na ito. Biruin mo. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is Yan, politiko look po. at that. Ang daming pera na ito. Abot ay 100 milyon to, may git. Or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, Ano next yan? picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture. Can we explain? Mr. Chair, para ba yan sa project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes. Please respond. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. Pinaghati-hatian na yung pera ng taong bayan, no? Kawawa tayo. Pinagparti-partihan na yung mga bagay, yung tax natin. No? Ating pera yan, mga kababayan. Atin yan. Tuwan-tuwa mga loko-loko. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Bakit? That's way back. Bakit hindi mo nilabas yan, ikaw Bryce, nung si Senator Marcoleta na? Ba't di mo nilabas yan doon sa Blue Ribbon? Napaka-inconsistent mo eh. Di ba? Hindi namin alam, baka yan ipinasa lang sa'yo. Ito sabihin mo, ito i-present mo. Para pogi naman sila. Ha? Sino ba boss ng mga Congress? Di si Bonji niya naman ang, dyan, ang nagsolusyon yan. Siya na naman magagaling. Di ba? Yung ninong niya, bakit di siya ipatawag sa senador, sa Senate? Di ba? Couple of years ago na. Okay, this is the next. Okay, maraming salamat po. Ito lang po, hanggang dyan lang po muna tayo. Mabuhay po lahat kayo. Salamat po ng napakarami sa inyo.